God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Magandang araw po sa inyong lahat at manigong bagong taon. Ang atin pong episode for today ay isa pong pagtatanghal natin sa pasimula ng bagong taon 2026. At may pamagat po ang ating episode na hindi ka nagkulang. Ito po ay isang pagbabalik tanaw. At nais ko pong mag-umpisa mula po sa aklat ng Deuteronomy or Deuteronomio, Kapitulo 2, talatang 7. Ganito po ang sabi ni Moses dito sa bayan po ng Israel. Ang sabi niya, sapagkat pinagpala ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong kamay. Kaniyang natalastas ang iyong paglalakbay dito sa malawak na ilang. Sa loob nitong 40 taon ay sumaiyo ang Panginoon mong Diyos. Ikaw ay di kinulang ng anuman. Alam niyo po, napakaganda po ng verse na ito at ito po ay nagpapaalala sa atin ng ating title po ngayon na hindi tayo nagkulang. I can give you a lot of or a short time para po mag-isip at alalahanin, tayo nga po ba ay pinagkulang ng Panginoon sa nagdaang mga panahon? At kagaya po ng sinabi ko kanina, ang atin pong pag-uusapan ngayon ay isang pagbabalik tanaw. Very timely po ito because this time of the year in many TV news station po or maging mga radio stations or any social media influencer po, ito po ang kanilang ginagawa ngayon. At ito po yung kanilang binobroadcast, ang pagbabalik tanaw sa nakaraang taon. At maging sa marami pong mga work environments, work employments o companies po, even before they take a year holiday, New Year holiday po, ay nagkakaroon din po sila ng tinatawag nilang reflection for the year 2025. And personally, I believe po that this is a good thing to do, ang magbalik tanaw, ang magkaroon ng reflection, ang magkaroon ng review. And in today's episode, nais ko pong silipin natin ang aklat ng Deuteronomy because we can learn many powerful lessons and timeless wisdom through this book and discover how our past is connected to our future. Alam niyo po kasi dito po sa aklat ng Deuteronomy, si Moses po ang sumulat nito at sa kanyang mga huling panahon dito po sa mundo, mga huling araw niya sa panahon, ito po ay nasulat ng mga 1400 BC, before si Kristo ay dumating, at nagbabalik po siya ng tanaw sa pandinig ng mga Israelita at ipinapaalala niya po sa kanila ang katapatan ng Panginoong Diyos. He's reminding them and recounting to their ears God's faithfulness to their lives. At kagaya po din natin ngayon, isang maganda pong pagkakataon na tayo po ay magbalik, tanaw, at alalahanin natin ang katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako, sa kanyang salita na mga naganap sa ating buhay. Sinasabi niya po sa bayan ng Israel kung paanong sila na tinawag ng Diyos, binigyan niya ng pangako, pinalaya niya mula sa pagkakaalipin, sila ay hindi pinagkulang dahil ang Diyos mismo ay hindi nagkulang. Ito po ang tiyak na katotohanan. Hindi tayo nagkulang dahil ang Diyos mismo ay hindi nagkulang sa atin. Moses is speaking to the new generation for the past has already died. Ang kausap niya po sa pagkakataon pong ito, sa Deuteronomy po, ay ang mga bagong henerasyon. Dahil po yung dating henerasyon na inilabas niya mula po sa pagkakaalipin sa Ehipto ay mga namatay na po. 20 years and above, yung mga tao pong lumabas mula po sa Egypt, lahat po sila ay nangamatay na sa disyerto. And I want you to understand that this is very symbolic for us. Remember, your born-again self, o yung pong tinatawag nating your old self has died.
tayo po ay namatay, tayo po ay kasamang nalibing ni Kristo. Kagaya po ng sinasabi ng Apostol Pablo na ako'y napakong kasama ni Kristo. Ang ibig sabihin ay namatay yung dati niyang pagkatao. At ang sabi niya, ang buhay na kinabubuhay ko ngayon ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. He's speaking about the new birth. Tandaan niyo po that you and I, tayo po mga believers ngayon, we are new man in Christ. Ito po ang paksa ng 2 Korinto, Kapitulo 5, talatang 17, na kung ang sino man ay nakakay Kristo, siya ay bagong nilalang. You are part of the new generation, and the reason is so that we should walk in the newness of life. Ito po yung pangkabuang tema ng ating iglesia na matatagpuan po sa Roma Kapitulo 6, talatang 4. Na ang sabi po doon, therefore we were buried with Him through baptism into His death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Na tayo po ay makalakad sa bagong buhay na natamo natin dahil po kay Kristo. Maging ang Roma, Kapitulo 6, talatang 14 po, ay ganito pong sinasabi, for sin, yung pong ating lumang pagkatao na namatay na, shall not have dominion over you. Wala na po yung dati nating pagkatao, at wala na itong dominion sa ating mga buhay, for you are not under the law, but under grace. Ang Kapitulo 8 po, talatang 2 ng Roma, ay ganito rin ang sinasabi, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. Pinalaya po tayo ng espiritu ng buhay kay Kristo na ito po yung tinanggap natin nung tayo po ay makipagkaisa sa Kanya. So ito pong book of Deuteronomy, this book is basically a book of rehearsing. It is a book which literally mean double world. O ang ibig sabihin po, second law. Yung pong Deutero ay second at yung nomo ay law. So ito po yung second law. And in this book po, si Moses na sumulat po nito ay nire-rehearse, nire-recount at nire-recap in the ears of all the Israelites all those 39 to 40 years of their lives circling around the desert area because of their disobedience and not listening to the voice of the Lord their God. So ito pong aklat na ito ay simply a review. Balik tanaw po. At katulad din po natin ngayon, nagbabalik tanaw tayo sa pangyayari noong nakalipas na taon 2025, ngunit tumatanaw naman tayo sa pinapasukan nating bagong taon ngayong 2026. Sa pagbabalik tanaw po natin ay inaalala natin ang mga pangyayari sa nakalipas na taon. May mga magaganda at mayroon po ding hindi masyadong magaganda. At kasama po ito talaga sa ating buhay. But it is necessary to remember good things na ginawa sa atin ng Panginoon. Importante po na palagian nating alalahanin ang mabubuting bagay na ginawa at ginagawa sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, si David sa kanyang sulat sa mga awit ay nagsabi sa Psalms 103 verse 2 and 3. Sabi niya po doon, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases. Sabi po sa wikang Tagalog o sa Tagalog translation ay, pupurihin ko ang Panginoon at hindi ko kalilimutan ang kanyang kabutihan. Again, importante po na sa pagpasok ng bagong taon ay taglay-taglay natin sa ating mga kaisipan at hindi natin kinalilimutan ang mga kabutihan ng ating Panginoon. May epekto po kasi sa atin ang pagkalimot sa kabutihan ng Panginoon. Nakapamumuhay tayo na para bang mga bulag o yung tinatawag nating short-sighted o yung ang nakikita lang natin ay yung immediate na kasalukuyan. At nakakalimutan natin na parang hindi po tayo mga napatawad ng Panginoon. Na ito po yung pinaka-importante. Maging si Apostol Pedro po ay nagsabi sa 2 Pedro, Kapitulo 1, talatang 9. Sabi niya, ngunit ang mga nagkukulang sa mga katangiang ito
Ang nire-refer niyo po dito sa salitang katangian ito ay yung mga ugaling may kabahagi sa kabanalan ng Diyos. Sabi niya, ngunit ang mga nagkukulang sa mga katangiang ito ay mga bulag sa katotohanan. Nakalimutan na nilang nilinis na sila ng Diyos sa dati nilang mga kasalanan. Kung ikaw po ay born again ngayon, tayo po ay nilinis na at tinanggap natin ang kapatawaran ng Panginoon at nilinis na tayo ng Panginoon sa lahat ng mga kasalanan. At ang sinasabi po ni Apostol Pedro dito ay mga katangian na may kinalaman sa pakikibahagi natin sa kabanalan ng Diyos. Meron po tayong pakikibahagi sa kabanalan ng Diyos. Kaya huwag nating kalilimutan ang ginawa ng Diyos para sa atin. Remembering God's goodness and faithfulness helps us face the future. Nahaharap po natin ang even the challenges of the new year kapag lagi po tayong mindful of God's goodness and faithfulness sa ating buhay. So, pupuntahan po natin ang aklat ng Deuteronomy mula po sa chapter 2 at babasa po ako mula verse 1 hanggang verse 7 pero uunti-untiin po natin to. And I'm reading from a modern English version ng Bible po. Sabi niya po sa verse 1, "Then we turned and set out toward wilderness by the way of the Red Sea, as the Lord spoke to me, and we circled Mount Seir for many days. Then the Lord spoke to me, saying, 'You have circled this mountain long enough. Now turn north.'" Ito po yung sinabi from verse 1 to verse 3. And you will notice that in these verses po, that ang bayan po ng Israel, they have circled around the place, this same place po, long enough, paikot-ikot lamang po sila sa disyerto. And probably you have noticed also that ang atin po mga buhay, our lives have been wandering around in a circle until we heard from God. Napaka-importante po na makatanggap tayo ng salita mula sa Diyos. Receiving a word from God is the beginning of your life's meaningful journey. Kapag po tayo ay nakatanggap ng salita sa Panginoon, nakatanggap tayo ng kapahayagan, personal revelation from God, nagpapasimula po ang isang napaka-meaningful na journey natin sa ating buhay. And although it is true that probably in this journey, there will be things na hindi po natin alam, not known to us, kasi po ay may mga bagay na hindi natin alam. But we will believe boldly sa Panginoon, and we will not let what we don't know stop us from doing what we already know. Hindi po natin hahayaan na mapigilan tayong gawin ang mga bagay na nalalaman na natin. Ikaw at ako ay marami na pong nalaman at naihayag sa atin ang Panginoon. We know that our God is a good provider. He is a good sustainer. He is a good healer, deliverer. So let's believe it and never doubt it. Huwag po sana tayong mapigilan. May mga alam na po tayo tungkol sa Panginoon. Although maaaring ang 2026 ay mayroon pa rin tayong bagay na agam-agam na parang hindi natin alam. But let us not stop not doing what God has already revealed to us. Sabi po ng pagpapatuloy na verse, sa verse 4 at saka verse 5 ay ganito, "Command the people, saying, you are to pass through the territory of your brothers, the children of Esau, who dwell in Seir, and they shall be afraid of you. So carefully watch yourselves. Do not provoke them, for I will not give you any of their land, no, not so much as a footprint, because I have given Mount Seir to Esau for a possession." Alam niyo po, ikaw at ako are just passerby in this world. We don't belong here. We are in this world, but we are not of this world. Right perspective of who we really are and to whom we belong to are necessary para po makapaglakbay tayo dito. Or else,
magdudwell po tayo dito, samantalang hindi naman po talaga tayo para dito sa mundo ng ito. Sometimes we easily forget that we are heaven-bound, thus meddling the affairs of this world. Let us continue renewing our minds sa salita ng Diyos at sa kung sino talaga tayo of our true identity in Christ. You may feel like you are spinning your wheels, paikot-ikot ka lang. And you may think that right now you are journeying in the desert, na para ka lang nasa disyerto at wala kang pupuntahan. But the truth is this, that you're just passing through the desert in your journey. And even though this is your situation, alam niyo po bang katotohanan? Sabi dito, your enemy is still afraid of you. Kahit na believer ka po kasi, and because the fact that you are a believer, the enemy is afraid of you. Kailangan talaga lamang po nating malaman ang ating identity, because knowing this will bring you to recognize your God-given authority. Kasama po ito sa benepisyo na tinanggap natin kay Kristo. May you receive revelation from God na ikaw ang kinatatakutan ng kalaban at hindi ikaw dapat ang natatakot sa kalaban. Pinag-usapan po natin to sa ating mga nakaraang broadcast. So magpatuloy po tayo sa verse 6 po. Ang sabi po sa Deuteronomy chapter 2 ay, you may buy food from them with money so that you may eat. And you may also buy water from them with money so that you may drink. Wow, tingnan niyo po ito. Hindi sinabi ng Panginoon, dumaan kayo sa kanila at uminom kayo at kumain kayo. No, sabi niya, bayaran ninyo ang kakainin ninyo. Bayaran ninyo kung ang iinumin ninyo. Alam niyo po, you can only accomplish this according sa instruction ng Panginoon if you have money. Remember, this is the book of Deuteronomy, and the book of Deuteronomy ay nagsasabi po, even in chapter 28, verse 12, that the Lord will bless the work of your hand. You shall lend to many nations, and you shall not borrow. Ang pangako ng Panginoon, kasama po itong prosperity, kasama po itong pag-unlad sa Panginoon. Kailangan po natin ng pera para makagawa, kailangan natin ng pera para mabuhay. Subalit, hindi po natin inilalagay ang pera above sa layunin ng Panginoon sa ating buhay. Maging ang Deuteronomy chapter 8 verse 18 ay nagsasabi po na, for it is He, ang Panginoon po, who has given you the power, the ability to produce wealth. Ang Panginoon din nagbigay sa atin ng kapangyarihan na makakapag-accumulate ng wealth. Proverbs chapter 22 verse 10, that it is the blessing of the Lord that makes one rich. Ang blessing po ng Panginoon na nagpapayaman sa atin. Maging si Isaac in Genesis chapter 26 verse 12 ay nag-reap, even during the famine, the time of famine, Isaac reaped 100-fold and he continued prospering. At sabi po doon, the Lord blessed him. It is the blessing of God na nasa atin po, na patuloy nating ina-enjoy. Let's continue po in verse 7. Deuteronomy, ito po yung last verse natin, Deuteronomy chapter 2 verse 7. Ang sabi po doon sa English ay, for the Lord your God has blessed you in all the works of your hands. Hindi po ba itong pangako ng Panginoon, pagpapalain niya ang bawat hawakan ng inyong kamay? I want you to grab this promise of God at kunin niyo to as a personal, na ang bawat hawakan ng inyong kamay ay pagpapalain ng Panginoon. Paniwalaan niyo po ito to the core of your heart, and I'm telling you, nangyayari po ito. Mangyayari ito sa inyong buhay at makikita niyong natutupad ang pangako ng Panginoong ito sa inyong buhay. Sabi niya po sa pagpapatuloy ng verse 7 ay, He knows you're wandering through this great wilderness. Si Lord po ang nakakaintindi ng pinagdadaanan natin. I may not exactly know anong pinagdadaanan ninyo, but ang Panginoon, alam niya kung anong inyong pinagdadaanan. At ang sabi niya po sa kanyang pagpapatuloy, these 40 years, the Lord your God has been with you. Ang sinasabi niya, ang pinapangako niya, hindi kita iniwan. I know, sometimes napakarap po ng dinadaanan natin, but God's promise still remain na hindi ka iiwan ng Panginoon at kailanman hindi ka iniwanan. At dahil hindi ka iniiwanan ng Panginoon, sabi niya sa dulo, you have lacked nothing. Alam niyo po, you are so much blessed because of the Lord.
yung Panginoon na tinanggap natin sa ating puso. Ito po yung tunay na blessing natin. And the reason why many things are manifesting, many good things, godly things are manifesting sa ating buhay is because of His presence sa atin pong mga puso. It is His presence inside us that made all these blessings manifest in us and through us. The Lord was with Joseph. Sabi po ng Genesis chapter 39 verse 2, the Lord was with Joseph and he was a prosperous man. Ang presence lang ni Lord will make you prosperous. Wag na po kayong maghanap ng iba. When we cross this new page of our life, 2026, unahin natin na palagian nating na-experience ang presence ng Panginoon. Tandaan niyo po, si Lord ay hindi umiiwan sa atin. And we have established that. Subalit ma-experience natin in the natural na ang presensya ng Panginoon ay kasama natin, hindi tayo lumalayo. And I'm telling you, it is a guarantee that prosperity is yours. Let us continue taking our journey na ang everyone po sa atin ay mayroon pong specific journey that is unique to you alone. It is unique to you. Meron pong panawagan ng Diyos at may lakbayin na iniharap ang Diyos sa inyong harapan. Maaaring hindi kayo tinawag para magpastor, but I am sure of this, tinawag ka ng Panginoon. And that unique journey ay dapat mong lakaran na hindi ka nanggagaya, na hindi ka tumitingin at hindi ka naiinggit sa iba. Remember, sabi po niya dito, Esau's possession is not yours. Wag kang makimedal sa kanila. Dadaan ka lang, pero wag kang makimedal sa kanila. Wag kang kukuha ng kanila because hindi yan ang nilaan ko sa inyo. Don't participate with them. Tayo po ay banal, tayo po ay binukod ng Panginoon at hindi tayo dapat nakikihalubilo or in a way na nakikijoin sa ginagawa po ng mundo. We have our own na biniless po tayo ng Panginoon. Remind ourselves that all these years, you lack nothing. Hindi po kayo nagkulang. Alam niyo po, this statement na you have lacked nothing, this is not just a statement of how much you receive from Him, but it is also a statement of how much God has provided for you. Dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako at hindi po siya nagbabago, lagi natin siyang kasama, and it is a joy para po sa kanya na nakikita po tayong umuunlad sa ating mga buhay. So, ito po si Baljamin Tatlong Hari, and I want you to enjoy a prosperous and victorious New Year in Christ. Dahil kay Kristo lamang po natin ito matatagpuan. Huwag niyo po itong hahanapin sa iba dahil mabibigo lamang tayo. Prosperity and victory is found only in Christ. Happy New Year po! Kami po ay nagpapaalam at nagsasabi sa inyo, life is best lived by grace. Shalom!